been working hard so long. Salamat Ate Lorna sa pag-welcome sa akin at sa iyo, Atlan Marvel. Hindi ba ako magsasalita, magpakilala mo na ako. Ako pala si Cecil Baha, Dugong Buhol, Bisayang Bisaya. Ito po, galing po talaga ako na isang mahirap. Napaka 360 na buong buhay ko. Wala akong tatay. Tapos ano talaga, yung ikaw na sa 7 pamilya nyo, ako ang napaka-breadwinner. Kasi wala na akong tatay. Tapos yung mga kapatid ko, mga maliit pa. Tapos yung ate ko at kuya, malay sa amin nag-asawa na. So sa aming 7, ako lang ang hindi pa nakapag-asawa. Kasi malaki ang pangarap ko. Hindi naman ibig sabihin na ambisyosa ako, kundi nakita ko sa nanay ko na ng bigas para makain sa amin, nagbubundod ng pampalay, tapos yung bahay namin buslot-buslot. Yung buhay pa yung tatay ko, siyempre, pagbuhay tatay ko, ako pinakamahal sa tatay ko. Ako yung mag-aaral, ako yung malaking pera talaga. Pero nung namatay yung tatay ko, doon ko naranasan yung totoong mahihirap talaga. Isipin mo na lang yung isang araw kaysa ka lang kumakain. Tapos pag tingani, hindi ko alam paano mag-balay. Natuto ako. Dahil yung mga kapatid ko, pag hindi ako kumakain, wala kaming pagkain. Tapos mahiya ako sa nanay ko. Malaking katawan ko, tapos hindi ako tutulog. Nung time, sabi ko, Nay, babalik ako sa pag-aaral. Kasi sabi nila, pag magtapos ako ng pag-aaral, yumayaman ako. Yun pala, nakatapos ako ng high school, hindi ko nagamit. Hanapan ka ng college graduate, tapos yung high standard ba, wala yung sa akin kasi ayaw kong mag-aral ng college kasi yung kapatid ko, tapos yung kapatid ko nagkasakit, doon talaga iyak ako ng iyak. Sabi ko, maulan pa, ang aming pagkain bulanghoy. Sabi ko, nagkasakit siya, ulan-ulan. Nagkasakit siya basta sa akin. Naiyak ako sa kapatid ko kasi biglang nagkasakit. Doon ko naranasan na paano kaya kung nag-aasawa ko, ano kaya mangyayari sa buhay ko. Kapatid ko nagkasakit, tapos kung maaga akong mag-asawa, siguro mas sobra pang hirap ang naranasan ko. Nakita ko yung kapatid ko, hindi kumakain, tapos ulan pa, ang bahay namin gusto. Sabi ko, pag mag-edad ako ng 23, mag-abroad ako. Doon narating ko mag-abroad. Good news talaga, 2 years, doon ko naranasan yung hirap sa Kuwait, yung abroad, yung pag-abroad na talagang mahirap talaga. Kasi, hindi pa nakatapos ng katapusan, sabi naman, bigyan mo ko ng pera kasi pang-aaral namin, pagkain, gasto sa papuntang paaralan. Sabi ko, 10,000. Ano ba magawa ko sa 10,000? Ang pangarap kong bahay, mahinig kubo. Hindi nga ako nagbigay ng problema sa akin, kayo naman magbigay ng problema. Sabi sa kapatid ko, sige naman, maawa ka sa akin. Wala kang magawa kasi pagsabihin ako na ako maldita, pero talaga ako, madali akong maawa sa tao. Tapos doon, yung isang araw naman, yung sinong naggagas, saan ka na-apply? Baliw to? Kasi hindi na ako sa ganitong networking na in global. Kasi nadali talaga ako sa isang networking na yung sumali ko ba, sabi payaman, kasi gusto ko na makahanap ng opportunity na makatulong talaga sa nanay ko. Kasi malaki talaga yung pangarap ko. Tapos, 4 months silang invite sa akin. Lagi silang nag-add sa akin sa train. Sila Angelo, Carlo Carlos, Albi Canon, Ernesto Piao, sabi na payaman. Ako, isang tanong ako, anong payaman kayo? Kung yayaman ako, ba't marami na OFW? Sabi ng aming mga kapitbahay, pag mag-abroad ka, yayaman ka. Ano bang nangyari sa akin? Wala pa akong naipon. Matapos nang akong uwi sa amin, wala pa akong... Gusto ko yung bahay yung magandang bahay talaga, para hindi na buslot-buslot. Kung payamanin mo ako sa sinasabing in global, payaman. Paano ko payaman? Wala akong pera. Pasko pa, papunta ng New Year, wala akong maibigay pag i-join ko sa in global. Yung siminaliti mo, ipusta mo dito sa in global. Ay, akin manumasa. Di ba sa iyo umasa sa lahat? Ipusta mo yung siminaliti mo. Oo, ipusta ko, pero pag sumablay ako, ulit mo yung pera ko. Sabi
bubawi. Tapos paano ko yaman sa global? Walang nagtiwala sa akin. Matay yung yung alaga ko. Wala akong choices, umuwi ako. Tapos nagkita kami ako na, dinalala ako dito. Yung palang umuwi ka na aksidente na wala kang pera, yun kawawa ka. Kasi noon ka sa buong barangay mo, sa lugar mo na basta abroad mayaman. Pero mayaman ka pala sa resibo o lang tira sa'yo. Nung time na yun, bumalik ako sa Manila, sabi ko, wala akong magawa, nag-apply ulit ako mag-abroad kasi walang choice eh. Sino ba magtanggap sa akin sa office na? High school lang. Tapos hindi naman katulad sa iba na maganda sila. Yung nandyan sa lahat ba? Noon, sabi niya, apply Ronaldo at saka apply ang Hilo. Insan, punta ka dito para yumaman ka sa Enroban. Iko, paano ba yayaman? Turuan mo nga ako yumaman kasi wala akong pira dito. Wala na ako, i-workout mo yung account mo. O sige, i-workout to. Ang ginawa ko guys, kasi pag galing ka sa ibang bansa, akala na marami akong pera. Pinatrading ako niyang Apanghilo, ang insan lang, Carlos, sabi lang, mahiya kasi ako, nilibre nila ako ng kopi, tapos yung mga invite ko, kinidnap ko. Kasi hindi sila maniwala sa akin. Di ko binigyan sila ng business. Sabi ko, kita tayo mag-shopping tayo sa Robinson, paglalagala. Pero, pagdating ko pala dito, nagkita na kami. Yung insan, ikaw nang bahala, tulungan mo ako kasi takot ako dito. Ako lang magdala, ikaw yung tagapagsalita. Tapos, nung time na 1 month pa lang, part-time ko dito, kumikita ako ng 10,000, pero hindi pa masyadong malaki yung yung network ko. Timing din, tinawagan ako ng agency, sabi, Cecil, baka may flight ka na sa Singapore, mag-POA ka na. Lahat, kailangan mo nang pumunta sa Singapore. Dalawang isip naman ako, kasi baliw na ako, nakatin ako ang 7th anniversary. Tapos yung utak ko, may laman na talaga, may alam na talaga, di ba? So Lord, sana naman, yung 6 months ko, pag ginagawa ko sa Global, mayaman na ako dito. Pero ano bang ginagawa mo sa akin, Lord? Bakit mo ko pinursahan? Sabi ko, malita pa yung alaga ko. Tapos, pag umalis yung anak niya, wala akong pagkain. Yung lang nakapower sa akin, nagdala ako ng products kasi naisip ko itong buhay, hindi ko alam kung ano mangyari ko doon sa Singapore kasi hindi ako marunong mag-inisip, magsalita. Basta nagkipagsapalaran ka lang na walang alam sa isang lugar, kailangan mo talagang maging alert ka sa sarili mo. Baka mabubuang ka, mabaliw ka doon sa mo. Iyak na iyak ako doon, yung Chinese New Year, pag makahawak ka ng pera doon, post ko talaga, sabi ko ni Upline, ni Ronald, Upline, ano bang alaga ko? Pinagbibintangan ko, tapos, paano ako makapag-global ito na wala akong cellphone, ibaguhan ako ng cellphone, tapos yung alaga ko, palayasin pa ako ng gabi, tapos iyak na naman ako, tapos sabi niya, may purpose yun daw, kasi, hindi mo maranasan ang tagumpay kung walang sakripisyo, walang pakso. Pag i-motivate niya ako, pumapawa naman yung utak ko, tapos ito, basta 4 na buwan, mga tatlong buwan ako, sobrang payat ako doon. Hataw, pabaliw sa Facebook, kasabing payaman, pero pahirap ang buhay sa abroad. Tapos hindi ako hawak ng pera, tapos yung nanay ko magsabing, Day, bigyan mo ko ng pera, pabili namin bigas, minsan, matawag ka sa kanila, sabi ko, ano ba, hindi nga ako mag-asawa ng maaga, tapos dinibigyan niyo ako ng malaking problema. Sabi niya, Day, wala mga choice, wala kami ibang malapitan kundi ikaw lang. Sabi ko, sige, hayaan mo, marami akong, kaibigan yung mga, mga partner ko. Sabi ko, pasensya na ha kung ako'y payaman na pahirap kasi mamutang ako sa inyo. Mamutang ako sa inyo ng pera para padala ko sa nanay ko kasi hindi ako makahawak ng pera. Tapos hindi basta-basta ang buhay ko dito. Akala rin nakangiti ako, papisilpi, pero hindi. Ginagawa ko lang yung global. Tapos, yung paulit-ulit kong trabaho, may tao talagang ibibigay si God sa'yo. Kahit maraming gating sa'yo, maraming manglalait, maraming mag-block, maraming unfriend. Tapos yung tipong parang may sakit ka, ipiin mo kumustahin, baliwala ka, tapos pagsabihan ka, kilit-kilit power, yung ganyan.
yung di ko malilimutan, yung pamangkin ng tatay ko, yung Bagyong Yolanda, sabi niya sa akin, diyan ka naman, nag-iskam-iskam, tinitirahan mo yung mga tao. Sabi ko pa, saan ako namira? Narupo saan? Basta, yung wall ko, grabe, marami, negative. Yung ginaaway nila yung wall ko, sabi ng aking upline, insan, be humble. Dahil yung mga sakripisyo mo, mga pagsubok, mga discouragement, paglalait sa ibang tao, marating din ang tagumpay na hindi mo inaasahan sa buong buhay mo. Sabi ko, sige, insan, hindi no. I-release ko agad yung post ko. Tapos, yung time, di ko malimutan, mga June, papunta sa birthday ko. May isang, yung invite ko na negative din. Negative siya, tapos negative siya sa akin. 1 year ko na napa-invite. Yun palang nagpayangan sa akin. Tanongin ko. Sabi niya sa akin, sis, okay lang. Kumusta yung business mo? Okay lang, sis. Payaman pa din. Pero at yung time na yun, wala akong kain kasi yung alaga ko magalit. Pagbigyan ako sa anak niya ng pera. Kaya sabi ko, pag-uwi ko, inom ng mainit na ito, maligam-gam, tapos yung asin para hindi ako magkasakit kasi naubos na yung products ko. Tapos yun, unti-unti na sila nag-inquire sa akin, tapos lumarami na sila, yung mga nag-negative sa akin, nag-joy na, tapos yung tinutulungan ako ni Insan, Insan, dito ako sa malayo, wala akong off. Tapos dito sa bahay, yung 16th floor, Insan, ano bang gagawin ko? Hindi ako makalabas ng bahay. Makalabas ng ako, pagpasko, magsinungaling ako, para makakita ko yung mga kaibigan ko. Sabi niya, sige lang Insan, hataw-hataw lang sa Facebook dahil online tayo. Ako nang bahala dito sa mga leader mo na dito sa Pilipinas. Salamat Insan ha. Insan, sabi ko, Insan, kung ito mga opportunity in global makapagbago sa akin, gagawin kong tamang negosyo na yung tiwala sa ibang tao na binibigay sa akin, hindi ko sasayangin dahil once nakikira ako, mga paghihirap ko hanggang umuwi ako dito, nagpasalamat ako kay God at saka sa company global at sa mga taong nagtiwala sa akin at sa mga taong hindi nagtiwala sa akin dahil yung pag-part-time ko nag-ano talaga, nagbunga lahat kasi kumikita, yung isipin mo sa si Benedict, kumikita ako ng 600 mahigit at maraming salamat sa aking Insan ang hello dahil sa iyo at global. Sa 4 years kong pagtitiis sa pagtrabaho, kung hindi ko pinapart-time ng global, hindi ako makabili ng sariling sasakyan. Ano sa sarili ko. Tayo sa ating lahat mismo din sa sarili na. Tuloy-tuloy lang tayo, gawing tama ang negosyo. Yung sinasabi na leverage. Yung sinasabi leverage ba? Gawin mong tamang leverage na hindi ka makaakit sa kapwa. Yung walang taong nasagasaan, walang nasasaktan, yung patas ang laban. Yung talaga, yung hindi naman tayo perfect, may mali man din tayo. Kasi tao lang tayo eh. Ang sa atin lang, gawin yung tama at tuloy-tuloy lang tayo ni Global. At sa mga taong nag-udyok sa atin na maging successful tayo, pasalamatin din natin yun. At kung ano mga mali natin, manghingi tayo ng sorry dahil yun ang magawa natin eh. Magpatawa sa sarili at sa kapwa. Gawin mo balik-balikan ang mga nakaraan, ang isipin natin ngayon. At maraming salamat po sa lahat.